Sa pagsisimula ng chapter mga lods, habang nakahiga si Yang Kai at mahimbing na natutulog siya sa kanyang maliit na silid, ay nagsimula siyang managinip at sa kanyang panaginip ay muli niyang nakita ang labanan nila ni Jo Dingjun. Parang inuulit ng kanyang isip ang lahat ng nangyari. Pero sa pagkakataon na ito ay may kakaibang lakas siyang nararamdaman na para bang hindi na siya natatakot. Kaya naman sa panaginip na iyon ay nagawa pa niyang patumbahin si Jo Dingjun. Ngunit sa sandaling matapos ang kanyang panaginip ay may misteryosong liwanag ang lumiliwanag sa likod niya at bigla na nga lang may dark purple na aura ang pasulong sa kanya at direkta itong pumasok sa kanyang isipang dahilan para maimulat niya ang kanyang mata at mapabalikwas siya ng pagbangon. Napaupo siya sa kama habang hinihingal at hindi niya maipaliwanag kung ano ang nangyari. Kaya naman inisip na lamang niya na binabangungot lamang siya, inanggant niya ang kanyang ulo pagtingin niya sa paligid ay napansin niyang maliwanag pa rin ang araw. Kaya naman bumangon na lamang siya kaysa ipagpatuloy pa ang pagtulog. Ngunit habang nagliligpit siya ay bigla niyang napansin ang misteryosong itim na bagay na tila ito ay isang bato na ginawa niyang unan gayong parang nagbago ang anyo nito sa hindi malaman na dahilan. Sa gitna naman ng pagsusuring ni Yang Kai ay biglang nagliwanag ang itim na bato. Kaya naman sa gulat niya ay agad niya itong nabitawan. Pero imbes na ito'y bumagsak ay lumutang lamang ito sa ere. Ang matindi pa doon mga lods ay nahati ito sa maraming parte na tila isang aklat at doon pa lamang napagtanto ni Yang Kai na hindi bato ang ginawa niyang unan bagkus isa pala itong itim na aklat. Maya-maya pa ay bumagsak din agad ang itim na aklat at bagang may kaunting takot sa dibdib ni Yang Kai ay matapang pa rin niya itong pinulot upang kanyang matingnan. Habang pinupulot ni Yang Kai ang aklat ay nagliliwanag sa color purple na aura ito. Hindi pa niya alam kung ano ang itim na aklat, pero malinaw na hindi ito isang ordinaryong bagay. Habang hawak niya ang misteryosong itim na aklat ay maingat niya itong binuksan at sinuri. Ngunit agad siyang napakunot ang noo dahil walang laman ang itim na aklat na sa madaling salita ay mga blanka ang mga pahina nito. Naalala ni Yang Kai na nakuha niya ang bato na ito habang siya ay nangangaso sa bundok at hindi niya akalain na isa pala itong aklat na wala ni isang salita ang nakasulat sa itim na aklat at nang sinubukan pa niyang punitin ang pahina upang masigurong normal itong papel ay laking gulat niya nang mapansin na halos hindi ito mapunit. Napaisip si Yang Kai sa misteryosong bato na ito. Hindi niya lubos akalaing sa loob pala ng itim na bato na pinulot niya ay may nakatagong misteryosong aklat. Kaya naman gulong-gulo ang isipan niya ngayon. At sa mismong sandaling iyon ay may kakaibang nangyari na gulat na nga lamang si Yang Kai, sa nagaganap ng dahan-daang lumitaw ang mga gintong salita sa isang pahina ng aklat, at ang nakasulat ay Blood is sighted, the golden body descends, not a miracle, but a golden immortal. Hindi malinaw ang ipinapabatid ng gintong mga salita pero siguradong may kaugnayan ito sa katawan dahil ilang beses iyon na nabanggit sa sulat. Agad naman sinarado ni Yang Kai ang itim na aklat at hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya dahil habang binabasa niya sa kanyang isipan ang mga salita ay naramdaman niya ang nakakatakot na aura na nagmumula sa aklat. Para bang may mabigat at misteryosong kapangyarihan ang mga katagang iyon at nang buksan niyang muli ang aklat ay nagpakita sa kanya ang mas marami pang salitang na may kaugnayan sa katawan. Kasunod ng Golden Immortal ay ang Proud Golden Body, rules the fence, indomitable spirit, will it descend, malinaw na may pinababatid ang aklat na hawak. Ni Yang Kai at mahinahon niyang binasa ang mga gintong salita at sa kanyang ginawa ay ang una at ang huling pangungusap lamang ang bahagya niyang naintindihan. Kaya naman yun ang sinundan niya. Kinagat niya ang kanyang daliri para kumuha ng patak ng kanyang dugo. Sabay iniulog ito sa itim na aklat ayon sa sinabi ng mga gintong salita. Sa sandali namang tumama ang dugo niya sa pahina ng itim na aklat ay biglang nagsimulang umikot ang isang malakas na dark blue-purple na enerhiya sa ibabaw ng aklat at para itong maliit na bagyo ng enerhiya na umiikot sa hangin. Sinabayan pa ito ng isang malakas na liwanag sa paligid at pagkatapos ay isang matinding pagsabog ng gintong enerhiya ang sumabog mula sa aklat. Napaatras si Yang Kai sa matinding gulat habang ang hinteng enerhiya na ay lalong lumalaki at lumalak sa pagkinang ay kasunod nun ay nagpakita ang isang gintong kalansay sa harap niya dahilan para mapatitig siya rito, at habang hawak-hawak niya ang itim na aklat ay unti-unting nawawala na din ang dark blue-purple na enerhiya mula dito, habang namamangha pero dito si Yang Kai ay bigla naman napansin ni Yang Kai na parang iniinsulto siya ng gintong kalansay. Kaya naman sa inis niya ay walang takot niya itong inabot para turuan ng leksyon.
Subalit sa hindi inaasahan na pagkakataon ay biglang kumilos ang gintong kalansay at diretso itong pumasok sa kanyang katawan. Wala siyang nagawa kundi ang mapasigaw habang binabalot ng gintong liwanag ang kanyang buong katawan, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha at napaluhod na nga lamang siya at ang matindi pa doon ay nakakaramdam siya ng matinding sakit sa loob niya. Kaya naman halos bumagsak siya sa sahig. Napansin niya rin na parabang ang kalansay ay sinusubukang sakupin ang kanyang katawan at kontrolin ang kanyang kamalayan. Sa loob ng kanyang isip ay ramdam niya ang presensya ng ibang nilalang na sinusubukan kunin ang kanyang katawan. Pero kahit gaano kalakas ang sakit ay hindi siya sumuko. Sa halip ay mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao at sumigaw sa kanyang isipan. Habang ang mga buto naman niya ay unti-unting nawawasak sabay napapalitan ng gintong mga buto. Sa labas ng bahay kubo ni Yang Kai nagsimula na rin may makarinig sa mga sigaw niya at hinanakit. Pero ni isa sa kanila ay walang lumapit gayong ganun kalupit ang mundo na kanilang ginagalawan. Gayunpaman ang kanyang determinasyon ay parang apoy na lumalaban sa enerhiyang ng Golden Immortal na gustong angkinan ang kanyang katawa. Kaya naman sa sandaling iyon ay biglang nawala ang matinding presensya ng paunti-unti. Hanggang ang gintong kalansay ay tila sumanib na lamang sa kanyang katawan sa halip na kontrolin siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumagsak si Yang Kai sa hig habang hingal na hingal at hindi niya alam kung gaano katagal siyang nawalan ng ulirat. Unti-unti siyang bumangon at napahawak sa ulo, at napasabi ng anong klaseng aklat ba yon. Ngunit nang suriin niya ang kanyang katawan ay napansin niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Wala na ang sakit pati ang mga sugat na kanina lamang ay nasa kanyang katawan at hindi lamang iyon dahil ramdam niya rin na ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa dati. Napakunot ang noo ni Yang Kai gayong nasa tempered body 3rd stage pa rin naman siya pero ramdam na ramdam talaga niya na ilang beses na siyang mas malakas ngayon. Habang iniisip niya ang anomalya na nangyayari ay bigla niyang naalala ang misteryosong aklat. Kaya naman agad niya itong hinanap sa paligid. Sa sandaling iyon ay tila may kakaibang koneksyon siyang naramdaman sa libro. Kaya naman sinubukan niya itong tawagin biglang lumitaw sa wala ang itim na aklat at laking gulat niya nang bumagsak ito sa kanyang harapan. Kinuha niya ang itim na aklat at napainto ito saglit at sabay sinubukan na itago at palabasan ng paulit-ulit. At kagaya nga ng kanyang hinala ay hindi na ito simpleng misteryosong bagay lamang. Malinaw na ang aklat na ito ay may koneksyon na talaga sa kanyang katawan at kamalayan. At sa sandaling iyon ay nagsimulang mapagtanto ni Yang Kai na ang natagpuan niyang itim na bato noon sa kabundukan ay maaaring isang napakalaking kayamanan na kayang baguhin ang kanyang kapalaran. Habang hawak naman ni Yang Kai ang aklat ay may bigla na lamang pumasok sa kanyang isipan kung saan tinatanong niya kung gawa ba sa soulstone ang aklat. Sa mundo ng mga cultivator, ang soulstone ay isang napakabihirang material dahil nabubuo lamang ito kapag napakaraming espiritu ang natipon sa iisang lugar. Kasama pa nun ay kinakailangan din ng napakaraming buhay ng tao para perpekto itong mabuo sa mahabang panahon. Kaya naman sobrang espesyal ng mga soulstone. Napagtanto ni Yang Kai na kung ganoon nga ang material ng aklat na ito ay ibig sabihin lamang na isa itong napakalaking kayamanan na hindi may kukumpara sa kahit anumang bagay sa mundo. Sa katunayan, kahit ang buong High Heaven Pavilion pati na rin ang malalapit sa kanilang malalaking puwersa ay siguradong wala pang ganitong klase ng bagay. Kaya naman namumukod tangi lamang ang nasa kanya, napakagat ipinanga lamang siya at naiisip ngunit ang problema lamang ay napakahina pa niya. Kaya naman kung malalaman ng iba na nasa kanya ang ganong kahalaga na kayamanan ay tiyak na manganganib ang kanyang buhay. Para kay Yang Kai ay iisa lang ang solusyon at iyon ay kailangan niyang lumakas sa lalong madaling panahon hindi lamang para maprotektahan niya ito bagkus para mas magamit pa niya ito sa buo nitong potensyal. Pagkatapos ng matinding pag-iisip ay muli niyang binuksan ang aklat tinitigan niya itong maiigi at sa pagkakataong ito ay may lumitaw na bagong gintong mga salita sa pahina. Ang nakasaad naman dito ay ang teknik kung paano ma-cultivate ng maayos ang Immortal Golden Body na natanggap niya at tinatawag ang teknik na Proud Golden Body Technique. May mga gintong liwanag ang direktang pumasok sa isip niya kung paano ay cultivate ang teknik at pagkalipas lamang ang ilang sandali at dapit hapon na sa labas ay nalaman na agad niya ang lahat ng detalye. Ngunit habang iniisip niya ang paraan kung paano ito ay cultivate ay napansin niyang kakaiba ang paraan ng gagawin niyang pagsasanay. Dahil ayon sa aklat ay maaari lamang siyang magsanay habang nakaharap sa pagsikat ng araw sa silangan.
At hindi lamang iyon dahil ang pagsasanay ay maaari lamang gawin sa loob ng kalahating oras bawat araw. Kaya naman nangangahulugan na ganoon lamang kay Klee ang panahon na pwede siyang magsanay araw-araw. Pagkatapos mag-isip ni Yang Kai at napansin na gabi na ay dinapuan na siya ng antok, kaya naman agad na siyang humiga para magpahinga, at naiwan ang aklat na nakatikip sa kanyang mukha habang natutulog. Kinaumagahan sa labas ng bahay ni Yang Kai ay tumataas na din paunti-unti ang araw, kaya naman bago pa man tuluyang sumikat ang araw ay bumangon na si Yang Kai para subukan ang teknik. Lumabas siya sa kanyang silid at tumingin sa silangan kung saan unti-unting sumisikat ang araw. At pagkatapos nun ay agad siyang nagsimula. Sa kanyang pagsasanay, walang kape-kape huminga ng malalim si Yang Kai at inalala ang nabasa mula sa aklat. Ayon sa turo ng aklat, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinunod ang mga galaw na nakasulat sa aklat. At habang ginagawa niya ito ay unti-unti niyang pinakikiramdaman ang daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Sa una ay tila walang nangyayari, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay may kakaibang sensasyon na siyang naramdaman. Parang may init na gumagalaw sa loob ng kanyang katawan at ang kanyang mga buto ay tila nanginginig sa di malaman na dahilan. At ang matindi pa doon, mga lods ay sinabayan pa ito ng paghigpit ng kanyang mga kalamnan. Napahiyaw si Yang Kai sa kanyang nararamdaman at ang pakiramdam na iyon ay biglang naging napakatinding sakit na kumalat sa buo niyang katawan. Para bang ang kanyang mga buto at laman ay binabasag at binubuo muli, at doon nagsimula ang tunay na pagsubok ng teknik na tinatawag na Proud Golden Body Technique. Habang ginagawa niya ang mga galaw na nakasulat sa aklat ay mabilis niyang napansin na napakahirap ng teknik na ito. Sa katunayan nga mga lods, ang nagawa pa lamang ni Yang Kai ay ang una sa 3 hakbang ng 6 palms instruction. Ngunit ramdam na niya ang matinding pagod at sakit sa kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang ulo at huminga ng malalim sa bahay. Napaisip na wala pa siya sa isang porsyon. Gayunpaman para sa ibang tao ay maaaring sapat na iyon para tumigil sila. Pero hindi ganun ang ugali ni Yang Kai mga lods, tulad siya ni Asta sa Black Clover na ang pagsuko ay wala sa kanyang bukabularyo. Tinaykit niya ang kanyang mga mata at sinabi sa sarili na magpapatuloy siya at hindi siya titigil hanggat hindi niya natatapos ang pagsasanay sa teknik. Muli niyang ipinagpatuloy ang mga galaw ng teknik at kahit nanginginig pa ang kanyang mga kamay at pawis na siya ay hindi siya tumigil. Unti-unting lumilipas ang sandali habang sumisikat ang araw sa silangan. Makikita natin si Yang Kai ay nanginginig ang buong katawan at pagod at may napansin siya sa kanyang katawan na tila may unti-unting lumalabas sa kanyang katawan na aura. Makikita naman natin ang ulo ni Yang Kai na naging transparent at makikita ang bungo niya habang buong kumpiyansa siyang lalakas na siya mula dito at umaapaw ang gintong aura sa kanyang katawan. At sa wakas matapos ang kalahating oras ay natapos ang panahon ng pagsasanay ni Yang Kai ngayong araw. Kasunod naman nun ay napahinto si Yang Kai at huminga ng malalim at pumikit nang bigla niyang naramdaman ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan na parang may malakas na enerhiya na gumagalaw sa loob niya. Sa hindi naman inaasahan ay umangat ang antas niya sa Tempered Body 4th stage at gulat na gulat siya gayong sobrang biglaan ang mga kaganapan. Hindi makapaniwala si Yang Kai na sa loob lamang ng kalahating oras ay nagawa niyang lampasan ang kanyang dating antas at sa isip-isip niya ay napakalaking milagro nito para sa kanya. Dati kasi ay kinailangan pa niya ng 3 taon para makarating sa Tempered Body 3rd stage. Pero ngayon ay kalahating oras na lamang ang ginugol niya. Ngunit hindi pa doon natapos ang surpresa para sa kanya dahil bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang tiyan. At sa susunod na sandali ay napasuka siya ng itim na likido. Nagulat siya at agad na napatingin sa kanyang isinuka. Daw ikaw pag nalalasing o paggising sa umaga na may hangover mga lods. Kidding aside, balik sa kwento dahil alam ni Yang Kai na ito ang dumi sa kanyang katawan na natanggal matapos siyang mag-cultivate ngayong araw. Napagtanto niya na ang pagsasanay ng Proud Golden Body Technique ay hindi lamang nagpapalakas ng katawan. Bagkus nililinis din ito ang mga dumi at kahinaan sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos sa muka at nakapag-isip-isip ang lahat ay tumayo siya ng matatag, sabay inikom niya ang kanyang kamao dahil ramdam niya ang bagong lakas sa kanyang katawan. Ngunit may isa pa siyang napansin kung saan kahit umangat na siya sa Tempered Body 4th stage ay hindi pa rin niya kayang gamitin ang tunay na teknik ng Proud Golden Body Technique.
Ibig sabihin lamang ay simula pa lang ng pagko-cultivate niya sa teknik na ito at sa oras na maperpekto na niya ang 100% nito ay siguradong mas malaki pa ang darating na surprises sa kanya. Matapos ang matinding pagsasanay ni Yang Kai at ang bigla niyang pag-angat sa Tempered Body 4th stage ay nagpatuloy pa rin ang kanyang pang-araw-araw na gawain sa loob ng High Heaven Pavilion. Kahit may natuklasan siyang napakalaking lihim na kayamanan ay nanatili siyang simple at tahimik habang ginagawa ang kanyang trabaho bilang tagalinis ng bakuran ng High Heaven Pavilion. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!